Ang huling salita mula sa bibig ni Abogado Robles ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa loob ng marangyang sala ng Hacienda San Isidro. Sa pagtiklop niya ng mamahaling leather folder, ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan, isang hudyat na tapos na ang lahat. Hindi na naghintay pa si Victor, ang panganay kong bayaw. Mabilis siyang tumayo mula sa kanyang silyang pelos at isang malakas mapanuyang tawa ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ang halakhak na yon ay sumaksak sa puso ko ng mas malalim pa kaysa sa mga salitang binitiwan ng abogado. "Narinig mo ba yon, Daniel?" tanong ni Victor, habang nakatingin sa nakababatang kapatid na may pagmamalaki. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay na para bang inaangkin na ang bawat sulok ng mansyon. Atin na ang lahat. Ang malawak na tubuhan, ang mga alagang hayop, ang mga bank account. Lahat-lahat. Si Daniel na kasing sakim ng kanyang kuya, ngunit kulang sa tapang, ay dali-daling nagsali ng alak sa isang kopita nang hindi man lang nagpapaalam. Itinaas niya ito sa ere. Alam ni Papa ang kanyang ginagawa, wika niya na may ngisi sa labi. Alam niyang kailangan ng haciendang ito ng mga tunay na lalaki para mamuno, hindi mga tagapag-alaga na nagpapakitang gilas lang. Nanatili akong nakaupo. Ang mga kamay ko ay mahigpit na magkakakuyom sa aking kandungan. Ang itim kong bestida, tanda ng aking pagluluksa, ay tila naging isang uniforme ng pagkatalo. Sa loob ng 5 taon, ako ang naging anino ni Don Arturo. Ako ang kanyang kasama. Sa bawat sandali, ang kanyang tungkod, ang kanyang aliw, lalo na nang pumanaw ang kanyang bunsong anak, ang aking asawa. Ako ang nag-alaga sa kanya, naglinis ng kanyang mga sugat, at nanatili sa kanyang tabi hanggang sa huli niyang hininga. Ngayon, ang tanging nasa harap ko ay isang maliit at lumang baul na gawa sa kahoy, puno ng gasgas at tila nabubulok na sa katagalan. Marahan itong itinulak ng abogado sa aking direksyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. "Senyora Elisa Malumanay," nasabi ni Abogado Robles, "naging malinaw po ang bilin ng inyong biyenan. Ang baul na ito, kasama ang lupain na kilala bilang ang batuhan, ang tanging pamana niya sa inyo." Lumapit si Victor sa mesa at tinuktok ang takip ng baul gamit ang kanyang mga daliri. Isang tunog na hungkag at walang laman ang narinig. Isang napakalaking kayamanan, sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Isang bunton ng panggatong para sa byuda. "Napakagaling, hindi ba basura ang iniwan niya sa'yo, Elisa? Ang bagay na nararapat lang sa isang tulad mong pumasok sa pamilyang ito na walang-wala." Sa tabi niya humalakhak ang kanyang asawang si Catherine. Ang tingin nito sa akin ay puno ng pagkasuklam na para bang ako ay isang insekto na kailangan niyang durugin. "Tama si Victor," sabi ni Catherine habang pinapaypayan ang sarili. "Dapat nga magpasalamat ka pa at meron kang natanggap. Ang isang tagalabas ay mananatiling tagalabas. Huwag kayong magsalita. Nang ganyan sa wakas ay nagawa kong sabihin, itinaas ko ang aking muka sa unang pagkakataon. Nanginginig ang aking boses, ngunit sinikap kong maging matatag. May respeto sa akin ang inyong ama. Matanda na si Papa at may sakit putol ni Victor sa akin. Yumuko siya at ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang ang layo sa akin. Ang kanyang hininga ay amoy alak at galit. At ngayon, patay na siya. Ako na ang may-ari ng bahay na ito, Elisa, at ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo rito kahit isang minuto. Ngunit gabi na pakiusap ko, nararamdaman ang pag-akyat ng takot sa aking lalamunan. May paparating na unos. Wala akong ibang mapupuntahan. Mayroon kang ang batuhan, sagot ni Daniel mula sa sofa, tumatawa. Ang lupaing iyon na puro bato at damo ay sayo na ngayon. Doon ka pumunta. Mayroong isang lumang kubo doon na ginagamit ng mga pastol dati. Kung swertihin ka, baka buo pa ang bubong para sa lagi ng ulan. Sinubukang mamagitan ng abogado. Mga Ginoo, pakiusap. Ang batas ay nagbibigay ng sapat na panahon
para sa pag-alis. Wala akong pakialam sa batas o malingaw-ngaw ang sigaw ni Victor, kasabay ng malakas na paghampas niya sa mesa na nagpatalsik sa kupitan ni Daniel. Ang alak na pula ay kumalat sa makintab na kahoy na parang dugo. Ito ay pag-aari ko. Ako ang batas dito. Humarap siya sa akin. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit habang nakaturo sa pinto. Kunin mo ang baul mo at lumayas ka, Elisa. Kung bukas ng umaga ay makita pa kita malapit sa mansyon, pakakawalan ko ang mga asong pangaso. At alam mong hindi sila pala kaibigan. Naintindihan ko. Wala nang puwang para sa pakiusapan. Ang kasakiman ay ginawa silang mga halimaw. Tumayo ako. Nanginginig ang aking mga binti, ngunit pinanatili kong mataas ang aking noo. Dahan-dahan kong kinuha ang baul na kahoy. Malamig at magaspang ang kahoy sa aking mga palad, mabigat na parang isang lapida. Magsaya kayo sa inyong tagumpay, sabi ko sa isang matatag na boses, tinititigan si Victor nang diretso sa kanyang mga mata. Ngunit tandaan ninyo ang kasakiman ay may hangganan. Bago pa man ako makatalikod, hinablot ni Victor ang baul mula sa aking mga kamay. Lumakad siya patungo sa malaking pinto, binuksan ito, at walang awang inihagis ang aking tanging pamana sa maputik na lupa sa labas. Layas umungol siya. Nagsimula akong maglakad palabas, hindi na lumingon pa. Sa pagtawid ko sa pintuan, isang malamig na hangin ang humampas sa aking mukha, at ang malakas na buhos ng ulan ay agad na bumasa sa aking damit. Sa aking likuran, ang pinto ng mansyon ay isinara nang may malakas na kalabog na parang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Naiwan akong mag-isa sa dilim habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Yumuko ako at pinulot ang baul mula sa putikan. Mahigpit ko itong niyakap sa aking dibdib upang protektahan ito mula sa ulan at sa buong mundong tila nagagalit sa akin. Nagsimula akong maglakad palayo sa mga ilaw ng mamansyon kung saan nagdiriwang ang aking mga bayaw patungo sa kadiliman, patungo sa angbatuhan. Bawat hakbang ay mabigat hindi lang dahil sa putik na kumakapit sa aking sapatos, kundi dahil sa bigat ng sakit at pagtataksil na aking pasan-pasan. Ang unang sinag ng araw na tumagos sa mga butas ng bubong ang gumising kay Elisa. Hindi init ang dala nito, kundi isang malamig na paalala ng kanyang kalagayan. Ang nanunuot na lamig mula sa mamasa-masang lupa, ang una niyang naramdaman, kasunod ang kumakalam na sikmura na tila isang hayop na gustong kumawala. Napabalikwas siya ng bangon nanginginig. Ang kubo ay mas kahabag-habag sa liwanag ng umaga. Ang mga dingding na gawa sa lumang kahoy ay may malalaking siwang kung saan malayang pumapasok ang hangin. Ang pintuan ay nakakakabit na lang sa isang bisagra. Ito ang kanyang bagong tahanan. Ngunit hindi siya nagpatalo sa awa sa sarili. Ang gutom ay isang malakas na puwersa na nagtulak sa kanya upang kumilos. Hinugasan niya ang kanyang mukha gamit ang kaunting tubig ulan na naipon niya sa isang lumang lata. Itinali niya ang kanyang buhok at kahit na marumi at lukot ang kanyang damit, sinikap niyang ayusin ang sarili. Nagsimula siyang maglakad patungo sa bayan. Masakit ang kanyang mga paa at nananakit ang bawat kaso-kasuan, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matindi. Kailangan niya ng pagkain at mga gamit pako martilyo, kahit anong makakatulong para ayusin ang kanyang masisilungan. Dumiretso siya sa tindahan ni Mang Celso, isang matandang lalaki na maraming beses nang natulungan ng kanyang biyenan sa negosyo. Pumasok siya ng may taas noo, pilit na iwinawaksi ang mga mapanuring tingin ng iilang mamimili. Inilapag niya sa mesa ang iilang barya na nakuha niya mula sa kanyang bulsa. Mang Celso, kailangan ko po ng pako martilyo, isang tinapay at gatas, sabi niya sa isang matatag na boses. Ang tindero, isang malaking lalaki na palaging bumabati sa kanya noon, nang may ngiti ay hindi man lang tumingin sa kanyang mga mata. Nanatili itong nakatungo,
Pinupunasan ang malinis ng mesa gamit ang isang maruming basahan. Halata ang kanyang kaba. Pasensya na, Elisa, halos pabulong niyang sabi. Hindi kita maaaring pagbilhan. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang tiyan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Mayroon po akong pambayad. Sumulyap ang lalaki sa pinto na may takot. Maagang maaga kanina, dumating si Don Victor. Nagbanta siya na puputulin niya ang lahat ng kontrata sa pagbili ng asukal mula sa hasyenda kung may sino mang tutulong sayo. Siya ang pinakamalaki kong kliyente, Elisa. Kung mawawala siya, hindi kakain ng pamilya ko. Pakiusap umalis ka na bago pa may makakita sa'yo rito. Isang nag-aalab na galit ang umakyat sa kanyang lalamunan, ngunit naintindihan niyang walang saysay ang pakikipagtalo. Hindi lang siya pinalayas ni Victor, gusto nitong burahin siya sa mundo. Lumabas siya ng tindahan na walang dala at mas lalong kumakalam ang sikmura. Sinubukan niya sa panaderya sa tindahan ng karne, ngunit pare-parehong mga pinto at dahilan ang kanyang natanggap. Ang kapangyarihan ng kanyang mga bayaw ay nilason na ang buong bayan. Habang naglalakad siya sa palengke, bigo. At halos mawalan na ng pag-asa, narinig niya ang isang pamilyar at nakakainis na boses. Tingnan ninyo kung sino ang nandito, sabi ni Catherine, ang asawa ni Victor. Kasama nito ang dalawa pa niyang kaibigan, lahat sila ay nakabihis ng magara at namimili na parang mga reyna. Ang kawawang byuda, namamalimos na sa bayan. Humarang sila sa kanyang daraanan. Tiningnan siya ni Catherine mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay puno ng paghamak. Ang suot niyang bestidang itim ay puno na ngayon ng tuyong putik. Nakakaawa ka, Elisa. Tingnan mo ang itsura mo, parang basahan na itinapon sa kalsada. Siguro ay tama lang ang ginawa ni Victor. Hindi ka nababagay sa pangalang Rivera. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan, ang iba'y umiiwas ng tingin, takot na madamay. Naramdaman ni Elisa ang pag-init ng kanyang mga pisngi dahil sa hiya. Gusto niyang sumagot, ngunit alam niyang lalo lang siyang pagtatawanan. Yumuko na lang siya at sinubukang umalis. Ngunit sinadya ni Catherine na iharang ang kanyang paa. Natisod si Eliza at muntik nang masubsob sa putikan. Sa tabi nila, may isang balde ng maruming tubig na pinaghugasan ng mga isda. Sa isang mabilis at sinadyang kilos sinipa ni Catherine ang balde. Isang malakas na pagbuhos ng maruming tubig ang biglang tumama kay Elisa. Ang malamig malansang likido ay bumasa sa kanyang buong katawan mula ulo hanggang paa. Ang mga kaliskis ng isda ay dumikit sa kanyang buhok at damit. Isang nakakainsultong halakhak ang kumawala mula kay Catherine at sa mga kaibigan nito. Ay pasensya na, sabi ni Catherine, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing nasiyahan siya. Nadulas ang paa ko. Bagay lang pala sa'yo ang amoy ng basura. Napatigil ang lahat sa palengke. Walang sino man ang kumilos upang tulungan siya. Tumayo lang si Eliza doon, basang-basa nanginginig sa ginaw at sa matinding kahihiyan. Tumakbo siya palayo habang ang mga tawa ni Catherine ay humahabol sa kanya na parang mga sundang. Habang tumatakbo siya sa isang eskinita, isang maliit na supot na papel ang biglang nahulog sa kanyang paanan mula sa bintana ng isang karinderya. Sa loob may ilang piraso ng mainit-init pang pandesal. Tumingala siya at nakita ang anino ni Aling Nena, ang may-ari ng kainan na mabilis na nagsara ng bintana. Isang mabilis na tango lang ang ibinigay nito. Sa gitna ng lahat ng kalupitan, may isang patak ng kabutihan. Pagbalik niya, saang batuhan basang-basa at nilalamig umupo siya sa sahig at kinain ng tinapay. Bawat subo ay may kasamang luha ng pasasalamat at hinanakit. Hindi pa natatagalan isang tunog ng paparating na sasakyan ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang mamahaling kotse ang huminto sa hangganan ng kanyang lupain. Bumaba si Daniel nakasuot ng malinis na damit tila diring-diri sa alikabok ng daan. Kamusta ang bago mong paraiso? Elisa tanong nito na may mapanuyang mamangiti.
Hindi siya sumagot. Nandito ako para sabihin na ipinasira na ni Kuya ang tubo na nagdadala ng tubig sa water pump mo. Sabi ni Daniel na para bang nagbabalita lang ng panahon, mahal ang tubig hipag, at wala kang pambayad. Itinuro niya ang lumang bomba ng tubig. Wala ka ng pagkain at ngayon, wala ka na ring tubig. Gusto ka lang naming tulungan. Bibigyan ka namin ng kaunting halaga para sa lupang ito. Sapat na para makapagsimula ka sa ibang lugar. Isipin mo isang pabor para matapos na ang paghihirap mo. Nakatitig lang si Eliza sa kanyang bayaw pagkatapos ay sasirang bomba. Ngayon niya naintindihan. Hindi lang nila gusto na umalis siya. Hindi lang nila gusto na maghirap siya. Gusto nilang makita siyang gumapang. Gusto nilang durugin siya hanggang sa wala nang matira. Ang langit na kanina'y kulay abo lamang ay biglang naging itim. Ang babala ng paparating na unos na sinabi ni Victor noong una niyang gabi ay nagkatotoo sa ikatlong araw, ngunit may kasama itong bagsik na hindi niya inaasahan. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong angbatuhan na sinundan ng kidlat na pansamantalang nagliwanag sa buong kaparangan. At pagkatapos, bumuhos ang ulan. Hindi ito ordinaryong ulan. Ito ay isang marahas na pagbuhos na para bang ang langit mismo ay nagagalit. Ang bawat patak ay parang isang batong ibinabato sa manipis na bubong ng kubo. Ang malakas na hangin ay sumisipol sa mga siwang ng dingding, isang tunog na parang isang panaghoy. Nagsimulang tumulo ang bubong sa iba't ibang parte. Ngunit hindi yun ang pinakamasama. Isang napakalakas na bugso ng hangin na tila isang dambuhalang kamay ang biglang humablot sa mga bulok na tabla ng bubong. Sa isang nakabibinging lagapak kalahati ng bubong ay natanggal at lumipad sa kadiliman. Ang ulan ay pumasok ng walang hadlang. Sa loob lamang ng ilang segundo ang lupa sa sahig ng kubo ay naging isang malamig na putikan. Ang natitirang tuyong sulok kung saan nakasiksik si Eliza ay mabilis na nabasa. Basang-basa at nanginginig, hindi na niya makontrol ang kanyang katawan. Ang gutom at ang matinding ginaw ay pinahina na siya ng husto. Nagsimula siyang lagnatin, ang kanyang paningin ay nanlalabo at ang kanyang hininga ay mabigat. Gumapang siya patungo sa isang sulok ni yakap ang kanyang mga tuhod habang ang kanyang mga ngipin ay nagkikiskisan sa tindi ng ginaw. Ang buhay ay tila unti-unti nang umaalis sa kanya. Wala siyang pagkain, wala siyang masilungan, at ang pamilyang dapat sana'y kumukupkop sa kanya ay ang mismong may gusto ng kanyang kamatayan. Sa gitna ng kanyang paghihirap ang kanyang mga mata ay napako sa baul na kahoy. Nakatayo pa rin ito sa kanyang tabi basang-basa sa ulan, tila isang tahimik na saksi sa kanyang pagdurusa. Sa kanyang isipan, biglang umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang biyenan, malinaw at mahinahon na para bang bumubulong ito sa kanyang tainga sa gitna ng ugong ng bagyo. Huwag mong bubuksan hanggat hindi mo nararating ang pinakailalim. Ito na yun. Ito na ang pinakailalim. Wala nang mas ibababa pa rito. Wala nang daan palabas. Kung hindi siya kikilos ngayon, dito na siya mamamatay mag-isa sa isang pirasong lupa na puno ng bato at putik. Isang sigaw ng purong desperasyon at galit ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang sigaw. Laban sa kanyang mga bayaw, laban sa langit. Laban sa kanyang sinapit. Gamit ang natitirang lakas, dinampot niya ang isang matulis na bato. Mahigpit niya itong hinawakan gamit ang dalawang kamay. Ang lagnat ay nagbigay sa kanya ng isang pambihirang lakas. Itinaas niya ang bato. Isa ibinagsak niya ito sa kalawangin ng kandado. Umalingaw ang tunog ng bakal sa bakal. Dalawa muli niyang hinampas. Narinig niya ang pag-ungol ng metal tatlo. Sa huling pagkakataon, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang natitirang galit at pagnanais na mabuhay. Sa isang malutong na kalansing ang kandado ay bumigay at nahulog sa putikan. Itinapon niya ang bato
At gamit ang nanginginig at nanlalambot na mga kamay, binuksan niya ang takip ng baul. Ang kanyang puso ay kumakabog nang napakabilis umaasang makakita ng kislap ng ginto o kahit anong alahas na makapagliligtas sa kanya. Umaasa siya sa mga lumang barya, kahit ano na maibebenta niya para makaalis sa impyernong ito. Ngunit nang masilayan niya ang loob, gumuho ang kanyang mundo. Walang ginto, walang pera. Ang tanging laman ng baul ay isang bunto ng mga luma at naninilaw na papel. Nanginginig niyang kinuha ang isang pakete ng mga liham na tinalian ng isang lumang pisi at isang rolyo ng balat na mukhang isang antigong mapa. Galit niyang kinalkal ang ilalim ng baul, kinaskas ang kahoy, gamit ang kanyang mga kuko, ngunit wala na siyang ibang nakita. Niloko mo ako, sigaw niya sa kawalan. Ang kanyang boses ay basag. Ang mga papel ay itinapon niya sa putikan. Basura ang iniwan mo sa akin. Tama si Victor. Ang matinding pagkadismaya ay naging isang bulag na galit. Naramdaman niya ang pagtataksil mula sa nag-iisang tao na kanyang pinagkatiwalaan. Kung ang baul na ito ay hindi makakabili ng pagkain, kahit man lang sana ay makapagbigay ito ng kaunting init bago siya mamatay sa ginaw. Pinulot niya ang mga papel. Kinuha niya ang tuyo-tuyo pa at isinalansan sa gitna ng kubo, pinoprotektahan mula sa ulan gamit ang kanyang sariling katawan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon ng posporo. Nanginginig ang kanyang mga kamay, kaya't nahirapan siyang magsindi ng isa. Masunog na ang lahat bulong niya, ang boses ay puno ng pait. Masunog na ang sinumpang pamanang ito. Itinapat niya ang nanginginig na apoy sa gilid ng mapang gawa sa balat. Nagsimula itong umikid dahil sa init malapit ng magliyab. Ito na ang katapusan ng lahat. Bigla ang pintuan ng kubo ay bumukas nang malakas humampas sa dingding. Isang nakatakip na anyo ang pumasok basang-basa at humihingal. Mabilis itong sumugod sa kanya. Huwag po, sigaw ng isang garalgal na boses. Tigilan niyo po iyan, Senyora Elisa. Hinawakan ng lalaki ang kanyang pulso nang mahigpit at pinatay ang posporo sa isang mabilis na paghampas. Hinablot nito ang mapa mula sa kanyang mga kamay bago pa man ito maabot ng apoy. Tumingala si Elisa tuliro at takot. Tinanggal ng lalaki ang basang takip sa kanyang ulo. Si Mang Cardo pala, ang matandang katiwala ng hasyenda, ang pinakamatapat na alagad ni Don Arturo. Siya ay humihingal, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Mang Cardo, tanong niya litong-lito, anong ginagawa ninyo rito? Hayaan niyo akong sunugin ito. Basura lang ito. Niyakap ni Mang Cardo ang mapa sa kanyang dibdib na para bang ito ay isang bagong silang na sanggol at umiling-iling ng mariin. Hindi ninyo naiintindihan, senyora, sabi niya habang tinututukan ng dala niyang flashlight ang dokumento. Hindi basura ang iniwan sa inyo ni Don Arturo. Kanina pa ako nagmamasid sa malayo naghihintay na buksan ninyo ang baul. Salamat sa Diyos at nakaabot ako. Ano bang sinasabi mo? Galit niyang sagot. Walang pera dyan. Mamamatay ako sa gutom. Tingnan ninyong mabuti, giit ni Mang Cardo habang inilalatag ang mapa sa harap ng kanyang mga mata. Hindi ito ordinaryong guhit. Kung alam lang ng mga bayaw ninyo kung ano itong muntik nyo, nang sunugin papatayin nila kayo para makuha ito. Lumapit si Eliza, pinipikit ang kanyang mga mata sa ilalim ng liwanag ng flashlight. Ang mapa ay nagpapakita ng kabuuan ng hasyenda, ngunit meron itong mga asul na linya na nagtatagpo sa iisang punto mismong sa ilalim ng kinatatayuan nila sa angbatuhan. Ano ito? Bulong niya. Iyan, sabi ni Mang Cardo. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa gitna ng dilim. Ang dahilan kung bakit mahirap na ang mga bayaw ninyo at kung bakit kayo na ang tunay na may-ari ng buong lambak na ito. Maghanda po kayo, senyora. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na digmaan. Inilatag ni Mang Cardo ang balat na mapa
Sa ibabaw ng baul pinatag ito gamit ang kanyang magaspang na palad. Ang liwanag mula sa kanyang flashlight ay naging isang maliit na bilog ng katotohanan sa gitna ng madilim at basang kubo. Bigyan niyo po ng pansin, Senyora Elisa, sabi niya sa isang apurahang boses. Ang mga nakikita ninyong asul na guhit ay hindi mga daan o hangganan ng lupa. Ang mga yan ay mga ugat. Mga ugat na guguluhan kong tanong. Ang panginginig ko ay hindi na lang dahil sa lagnat, kundi dahil sa isang kakaibang kaba na nagsimulang gumapang sa aking dibdib. Mga ugat ng tubig paglilinaw niya habang ang kanyang daliri ay marahang sinusundan ang isang makapal na asul na linya na dumadaloy sa gitna ng mapa sa ilalim mismo ng markang kumakatawan sa ang batuhan. Lihim na kumuha si Don Arturo ng mga geologist mula sa ibang bansa. 10 taon na ang nakalipas. Natuklasan nila na sa ilalim ng tigang at maburak na lupang ito ay dumadaloy ang pinakamalaking aquifer sa buong lambak. Ito po ay isang dambuhalang ilog sa ilalim ng lupa. Napatulala ako. Ang aking mga mata ay napako sa basang lupa ng kubo. Sa buong buhay ko, ang tingin ko sa lupang ito ay isang parusa, isang disyerto, kung saan walang maaaring mabuhay. Pero bakit walang tumutubo rito bulong ko? Dahil ang tubig ay napakalalim, Senyora. Nakakulong sa ilalim ng matigas na bato, mabilis na paliwanag ni Mang Cardo. Kailangan ng malalaking makinarya para makuha ito, pero nandyan lang ito. Alam ito ni Don Arturo. Alam niyang darating ang isang matinding tagtuyot, isang tagtuyot na kayang patuyuin ang lahat ng mababaw na balon sa mansyon sa loob lamang ng ilang buwan. Kinuha ni Mang Cardo ang isa pang dokumento, ang may mga selyo ng pulang wax, at iniabot ito sa akin ng may paggalang. At ito po ang pinakamahalaga sa lahat. Ito ay isang Cedula Real Perpetua, isang kautusan mula pa sa panahon ng mga Kastila. Sinasabi rito na sinumang nagmamay-ari ng dokumentong ito ang siyang nag-iisang may-ari ng lahat ng karapatan sa tubig sa ilalim ng lupa, at mas nakatataas ito sa kahit anong titulo ng lupa. Ang mga salita ni Mang Cardo ay parang martilyong pumukpok sa aking isipan. Unti-unti kong naiintindihan ang kadakilaan ng plano ng aking biyenan. Kung ganoon, sabi ko, nararamdaman ang adrenaline na nagpapainit sa aking nanlalamig na katawan. Sina Victor at Daniel ang may-ari ng lupa ng mga tanim ng bahay. Nasa kanila ang balat, Senyora, putol ni Mang Cardo. Isang matalas na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pero kung walang tubig ang lupa, ay alabok lamang. Iniwan ni Don Arturo sa kanila ang nakikitang yaman dahil alam niyang bubulagin sila ng kanilang kasakiman. Ngunit sa inyo, ang nag-iisang nag-alaga sa kanya, nang may pagmamahal, iniwan niya ang puso ng buong hasyenda. Nasa inyo ang kontrol sa buhay at kamatayan ng bawat puno ng tubo sa lambak na yan. Bigla akong tumayo. Ang aking mga binti ay hindi na nanginginig. Ang lagnat ay tila naglaho na palitan ng isang bagong tuklas na kapangyarihan. Hinawakan ko ng mahigpit ang antigong dokumento. Hindi na ako ang kaawa-awang biyuda na namamalimos sa bayan. Kaya pala gusto nila ang baul, sabi ko, habang pinagtatagpi-tagpi ang lahat. May hinala si Victor. Alam ni Victor na nauubos na ang tubig, pero hindi niya alam kung nasaan ang pinagmumulan nito, at lalong wala siyang legal na karapatan para galawin ito, sagot ni Mang Cardo. Kung wala ang papel na yan, hindi siya maaring maghukay dito. Kung susubukan niya, makukulong siya sa pagnanakaw ng yaman ng bansa. Nasa inyo ang alas, Senyora. Tumingin ako sa labas ng kubo. Ang bagyo ay humuhupa na, ngunit hindi na ako natatakot. Ang ulan na yon ay isang biyaya, isang hudyat. Mang Cardo, sabi ko sa isang boses na bago matatag at puno ng determinasyon. Bukas na bukas din pupunta tayo sa munisipyo para iparehistro ang dokumentong ito. Kailangan nating gawin ito ng tahimik.
Hahayaan nating dumating ang tagtuyot. Hahayaan nating maramdaman ng aking mga bayawang uhaw. Kinabukasan maaga kaming naglakbay patungo sa munisipyo. Ang gusali ay luma at amoy, maalikabok na papel. Sa tanggapan ng rehistro ng lupa, isang batang clerk na may mayabang na ngiti ang sumalubong sa amin. Nang makita niya ang mga luma naming dokumento, halos tumawa siya. Naku, pasensya na po. Mahirap hanapin ang mga ganito kalumang record. Baka nawawala na, sabi niya nang hindi man lang tinitingnan ang mga papel. Bumalik na lang kayo next week or next month. Kailangan namin itong maasikaso ngayon, giit ko. Abay, busy po kami, sagot ng clerk halatang may iniiwasan. Nakita ko ang isang sobrang inipit niya sa ilalim ng kanyang mesa, isang sobrang may tatak ng Hacienda San Isidro. Binayaran na siya ni Victor. Nang akmang aalis na kami, isang matandang lalaki na may makapal na salamin ang lumabas mula sa isang opisina. Siya si Ginoong de Guzman, ang pinuno ng tanggapan. Anong kaguluhan ito, tanong niya. Wala po, sir. Mga lumang papel lang po na hindi na naituloy ng batang clerk ang sasabihin. Kinuha ni Ginoong de Guzman ang cedula real mula sa aking kamay. Tinitigan niya ito ng matagal. Kilala ko ang selyong ito, sabi niya. Kay Don Arturo Rivera ito. Minsan niya itong ipinakita sa akin. Sabi niya ito raw ang kaluluwa ng kanilang lupain. Tumingin siya sa batang clerk ng may bagsik. Iproseso mo ito, ngayon din. Sa loob ng 1 oras ang aking karapatan ay opisyal ng nakatala. Isang malakas na tunog ng pagtatak ng selyo sa bagong dokumento ang naging musika sa aking pandinig. Ito ang selyo ng katarungan. Pagbalik namin sa Angbatuhan, ang araw ay tirik na. Sa malayo tanaw namin ang mga tubuhan ng hasyenda. Ang dating lunti ang mga dahon ay nagsisimula ng manilaw at malanta. Nagsisimula na ang tagtuyot. Narito, sabi ni Mang Cardo, itinuturo ang isang pormasyon ng mga bato na eksaktong tugma sa marka sa mapa. Sa ilalim ng batong yan, nakatago ang balbula na lihim na ipinagawa ng inyong biyenan. Gamit ang 2 mahabang bakal, nagsimula kaming sungkitin ang malaking bato. Ang aking mga kalamnan ay nangangalay sa bigat at ang pawis ay tumatagaktak sa aking mukha. Ngunit hindi ako tumigil. Bawat galaw ay may kasamang determinasyon. Dahan-dahan, bawat sentimetro umangat ang bato. Sa ilalim nito, bumungad ang isang takip na bakal na may malaking pihitan. Sa tingin niyo gagana pa ito, tanong ko, habang pinupunasan ang pawis sa aking mga mata. Ang mga bagay na ginawa ni Don Arturo ay para magtagal habang buhay, sagot ni Mang Cardo. Hinawakan ko ang malamig na pihitan gamit ang 2 kamay. Tinulungan ako ni Mang Cardo sa kabilang panig. Sabay kaming humila, ng buong lakas sumisigaw sa hirap, nilalabanan ang mga dekada ng kalawang at pagkaabandona. Bigla umungol ang bakal sa isang matinis na tunog. Gumalaw ito. Kalahating ikot. Isang sumisitsit na hangin ang kumawala mula sa tubo na sinundan ng isang malalim na ugong na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang sahig na aming kinatatayuan ay nagsimulang manginig na para bang isang higanteng natutulog ang biglang nagising. At pagkatapos nangyari ang himala. Mula sa tubo isang malakas na bukal ng malamig at malinaw na tubig ang sumirit paitaas. Ito ay bumaril patungo sa langit na may hindi kapani-paniwalang lakas, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw na parang likidong diamante. Isang tawa na may kasamang luha ang kumawala sa akin. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Tumakbo ako patungo sa bukal at hinayaan ng tubig na basain ang aking damit at mukha. Bawat patak na tumatama sa aking balat ay parang isang pagpapala, isang paghuhugas sa lahat ng sakit at kahihiyan na aking dinanas. Ito ay ang buhay mismo na bumubulwak mula sa lupang tinuring nilang patay. Nagawa natin sigaw ni Mang Cardo, sumasayaw na parang bata sa ilalim ng buhos ng tubig. May tubig tayo, Senyora Buhay, ang batuhan,
Sa loob lamang ng ilang araw, ang aking tigang na lupain ay nagbago. Kung saan dati ay puro bato at alikabok lamang na ngayon, ay nagsisimula ng tumubo ang mga luntiang damo. Nag-improvise kami ng mga painuman gamit ang mga lumang drum at hinayaan naming dumaloy ang sobrang tubig sa mga tuyong kanal. Ang dating tahimik na ang batuhan ay napuno ng tunog ng umaagos na tubig at huni ng mga ibon na nagsimulang magbalik. Ang balita tungkol sa milagro ay hindi nagtagal na nakarating sa aking mga kaaway. Isang tagapamahala mula sa mansyon ang dumating na tumatakbo sa opisina ni Victor hingal na hingal at nanlalaki ang mga mata. Don Victor, kailangan ninyo itong makita. Agad-agad, lumabas si Victor sa balkonahe, dala ang kanyang mamahaling largabista. Ang nakita niya ay nagpatigil ng dugo sa kanyang mga ugat. Sa di kalayuan sa walang kwentang lupain ng byuda, ang tubig ay umaagos ng sagana, lumilikha ng isang luntiang oasis. Samantala, ang kanyang sariling mga tubuhan, ang dapat sana'y pinakamahalaga, ay namamatay sa uhaw. Ibinaba ni Victor ang largabista na may isang nakakatakot na kalma, isang malamig na katahimikan na laging nauuna sa isang marahas na bagyo. Ang kanyang mga mata na namumula sa galit ay tumusok kay Daniel. Ninakawan tayo ng bruhang iyan, sabi niya sa isang boses na puno ng lason. Inilihis niya ang daloy ng ating tubig sa ilalim ng lupa. Ang tubig na yan ay sa akin karapatan ko bilang Rivera. Anong gagawin mo? Tanong ni Daniel, natatakot sa hitsura ng kanyang kuya. Nagmarcha si Victor patungo sa aparador ng mga baril at kumuha ng isang double-barreled shotgun. Babawiin ko kung ano ang nararapat sa pamilyang ito, sabi niya. Tipunin mo ang mga tauhan, paandarin mo ang mga truck. Pumunta tayo sa Angbatuhan. Sabihin mo sa kanila na magdala ng mga pala at piko. Kung hindi ibibigay ng babaeng iyan ng tubig sa maayos na paraan, kukunin natin ito sa dahas at palalayasin natin siya sa lupaing ito magpakailanman. Mula sa pintuan ng aking kubo, natanaw ko ang ulap ng alikabok na nililikha ng mga papalapit na truck ng aking mga bayaw. Mabilis silang tumatakbo sa daan. Tumayo si Mang Cardo sa aking tabi, mahigpit ang hawak sa isang matalas na itak. Paparating na sila para sa atin, Senyora Elisa, sabi ng matapat na katiwala. Hinawakan ko ng mahigpit ang dokumento ng sedula real sa aking bulsa. Nararamdaman ang bigat ng kasaysayan sa aking kamay. Hayaan mo silang dumating, sagot ko nang walang takot itinuwid ang aking likod. Hindi na ako ang sunod-sunurang manugang na pinalayas nila sa gitna ng ulan. Ngayon, matutuklasan nila na ang lupang ito ay mayroon ng may-ari at ang may-aring ito ay may mga panggil. Ang tatlong truck ay huminto ng biglaan sa harap ng pasukan ng Angbatuhan, lumilikha ng nakakasakal na alikabok. Tumalon si Victor mula sa unang sasakyan, ang kanyang muka ay namumula sa galit. Sa likod niya bumaba si Daniel at 6 na iba pang lalaki, armado ng mga piko pala at mga bareta. Humarang si Mang Cardo, itinutok ang kanyang itak, pinoprotektahan ako gamit ang kanyang sariling katawan. Huwag kayong humakbang pa, sigaw ng matandang katiwala. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Pribadong pag-aari ito, isang tawang hysterical ang pinakawalan ni Victor at dumura ito sa lupa. Pribadong pag-aari. Umungol siya habang naglalakad patungo sa bakod. Inilihis ng babaeng iyan ang natural na daloy ng aquifer. Ang tubig na yan ay pag-aari ng Hacienda San Isidro. Gibain niyo ang bakod na yan, ngayon din. Sumugod ang mga tauhan ni Victor, itinaas ang kanilang mga gamit para wasakin ang mga posteng kahoy na pinaghirapan naming ayusin. Tigil! Sigaw ko, lumabas mula sa likod ni Mang Cardo at humarang sa mismong pasukan. Kapag ginalaw ninyo ang bakod na yan, lahat kayo ay makukulong. Lumapit si Daniel sa bakod, ang kanyang mga mata ay puno ng inggit habang tinitingnan ang malinaw na sapa na umaagos sa aking likuran.
Huwag ka nang magmatigas, Elisa. Ibigay mo sa amin ang tubig at hahayaan ka naming manatili sa bulok mong kubo. Kung lalaban ka, kakaladkarin ka namin palabas at walang sino mang tutulong sa'yo. Nagkakamali ka, sabi ko, habang kinukuha ang isang bagay mula sa aking bulsa. Hindi ako nag-iisa. Nagbigay ng senya si Victor sa kanyang mga tauhan. Sirain niyo na ang lahat. Pagod na akong makipag-usap, itinaas ng isang tauhan ang kanyang piko para hampasin ang pangunahing poste. Naghanda si Mang Cardo na ipagtanggol ang lupa. Ang karahasan ay tila hindi na maiiwasan. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng sirena ang bumasag sa tensyonadong katahimikan ng hapon. Lahat sila ay natigilan. Lumingon si Victor at nakita ang isang patrol car ng pulisya na mabilis na papalapit ang mga asul na ilaw nito ay umiikot. Huminto ang sasakyan sa likod mismo ng mga truck. Bumaba si Hepe Reyes, isang seryoso at respetadong tao sa buong Lambak, kilala sa kanyang pagiging patas. Inayos niya ang kanyang sinturon at lumakad patungo sa amin. Ano ang nangyayari rito? Tanong ni Hepe Reyes habang tinitingnan ang mga lalaking may hawak na piko. At pala, nakatanggap ako ng tawag mula kay Senyora Elisa na may nagtatangkang pumasok sa kanyang ari-arian. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Victor, sinubukang magmukhang biktima. Hepe, mabutit dumating kayo. Ang babaeng ito ay nagnanakaw ng tubig mula sa aming lupain. Narito kami para bawiin kung ano ang sa amin. Siya ang magnanakaw dito. Tumingin sa akin ang Hepe. Totoo ba yon, Senyora? Humakbang ako at inilabas ang sedula real at ang antigong mapa mula sa aking bulsa. Hindi po, Hepe. Nagsisinungaling si Victor. Narito po ang mga orihinal na dokumento na nagpapatunay na ang lahat ng karapatan sa tubig sa ilalim ng ang batuan ay eksklusibong pag-aari ko. Iginawad ito isang siglo na ang nakalipas at pinagtibay ng aking biyanan, si Don Arturo, bago siya mamatay. Namutla si Victor. Peke ang mga papel na yan. Lumang basura lang yan. Maingat na kinuha ni Hepe Reyes ang mga dokumento. Isinuot niya ang kanyang salamin at binasa ito ng tahimik. Tila huminto ang oras. Si Victor at Daniel ay kapwa nagpipigil ng hininga. Sa wakas, itinaas ng Hepe ang kanyang tingin at tinitigan si Victor ng may kabagsikan. Ang mga dokumentong ito ay lehitimo, Victor. Mayroon itong selyo ng kaharian at pirma ng punong notaryo ng panahong iyon. Malinaw ang batas. Kung sino ang nagmamay-ari ng titulong ito, siya ang nagmamay-ari ng tubig. Imposible, sigaw ni Victor, nawawala na sa kontrol. Isa akong Rivera. May pera ako. Hindi mo maaring gawin ito sa akin. Inilagay ng Hepe ang isang kamay sa kanyang baril. Mag-ingat ka sa tono mo. Sa ngayon, ikaw at ang iyong mga tauhan ay ilegal na pumapasok sa isang pribadong ari-arian at nagbabanta sa lehitimong may-ari. Mayroon kang dalawang pagpipilian. Umalis kayo ngayon din o dadalhin ko kayong lahat sa presinto. Hinawakan ni Daniel ang braso ng kanyang kapatid, takot na takot. Umalis na tayo, kuya. Kung maaresto tayo, mawawala ang lahat ng utang natin sa bangko. Umalis na tayo. Tinitigan ako ni Victor ng purong pagkamuhi, isang tingin na nangangako ng paghihiganti. Hindi pa tayo tapos, Elisa, bulong niya. Tandaan mo yan. Lumayas kayo sa aking lupain, sabi ko ng malamig. Tinalikuran ako ni Victor, sumakay sa kanyang truck at malakas na isinara ang pinto. Ang caravan ng kahihiyan ay umalis na talo ng isang piraso ng papel at ng katotohanan. Ibinalik sa akin ni Hepe Reyes ang mga dokumento. Mag-ingat ka, Senyora, babala niya. Nanalo ka sa laban na ito, pero ang mga taong tulad ng bayaw mo ay hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Salamat po, Hepe. Mag-iingat po ako. Itinusok ni Mang Cardo ang kanyang itak sa lupa at bumuntong hininga. Nakaalis na sila, Senyora. Ligtas na ang tubig. Tumingin ako sa abot-tanaw. Sa isang banda ang kamatayan at tagtuyot.
sa kabila ang buhay at pag-asa. Napahiya ko ang aking mga kaaway, ngunit alam kong ang isang sugatang hayop ay mas mapanganib kaysa sa isang malusog. Ang tunay na digmaan para mabuhay ay ngayon pa lamang nagsisimula. Ang katahimikan sa Hacienda San Isidro ay nakakabingi. Wala nang maririnig na ungal ng mga baka, wala nang huni ng mga ibon, tanging ang ugong na lamang ng mga langaw na nagpipiesta sa mga hayop na bumagsak dahil sa uhaw. 2 araw matapos silang itaboy ni Hepe Reyes mula sa aking lupain, ang pagmamataas ng aking mga bayaw ay tuluyan ng gumuho sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Inaayos ko ang mga kanal ng patubig kasama si Mang Cardo nang makita ko silang dumarating. Sa pagkakataong ito, hindi sila nakasakay sa mga umuugong na truck, hindi sila may dalang armas, at hindi sila sinamahan ng mga bayarang tauhan. Sina Victor at Daniel ay naglalakad sa maalikabok na daan, nakayuko ang mga ulo, ang kanilang mga sombrero ay hawak sa kamay. Tila tumanda sila ng 10 taon sa loob lamang ng 1 linggo. Kinabahan si Mang Cardo at itinaas ang kanyang palahandang ipagtanggol ako. Ngunit sinanyasan ko siyang kumalma. Hayaan mo silang makalapit, sabi ko. Dumarating sila para sumuko. Huminto si Victor sa harap ng bakod na minsan na niyang sinubukang wasakin. Ang kanyang mga labi ay bitak-bitak at ang kanyang damit ay marumi. Hirap siyang itaas ang kanyang tingin upang salubungin ang aking mga mata. Elisa, sabi niya, ang kanyang boses ay paos at tuyo. Kailangan nating mag-usap. Dahan-dahan akong lumapit, pinapanatili ang bakod sa pagitan namin. Nakikinig ako, Victor, pero bilisan mo. Marami akong trabaho. Mabilis na tumutubo ang aking mga pananim at kailangan nila ng atensyon. Ang pagbanggit ko sa aking luntiang pananim ay parang isang sampal sa kanyang mukha, ngunit nilunok niya ang kanyang galit. Ang aming mga balon ay tuyo na ganap na tuyo, sabi niya. Nangamamatay na ang mga baka at ang mga puno ng tubo ay naging panggatong na lang. Kung hindi kami makakatanggap ng tubig ngayon, mawawala sa amin ang buong hasyenda bago matapos ang linggo. Humakbang si Daniel, puno ng desperasyon. Pakiusap, Elisa. Kalimutan na natin ang nangyari. Babayaran ka namin. Bibigyan ka namin ng 3 beses na mas mataas sa presyo ng merkado para sa bawat litro ng tubig na ibibigay mo. Pipirma kami ng kontrata ngayon din. Ipinagkrus ko ang aking mga braso at umiling. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Alam kong baon na kayo sa utang sa bangko. Ang perang ipinapangako ninyo ay hindi umiiral. Kung ganoon, ano ang gusto mo? Biglang sigaw ni Victor. Bagaman ang kanyang sigaw ay wala nang dating lakas. Gusto mo ba ng mansyon? Gusto mo ba ng mga alahas ni Mama? Kunin mo, pero buksan mo na ang daloy ng tubig. Hindi ko gusto ang mga alahas o mga bahay mahinahon kong sagot. Ang gusto ko ay katarungan. At gusto kong matutunan ninyo kung ano ang kahulugan ng kumita ng tinapay mula sa pawis ng inyong noo, isang bagay na hindi ninyo kailanman ginawa sa buong buhay ninyo. Tiningnan ako ni Victor ng may pagdududa. Anong pinagsasabi? O binuksan ko ang tarangkahan ng bakod at lumabas. Para harapin sila, ibibigay ko sa inyo ang tubig. Ililigtas ko ang inyong mga hayop at ang inyong mga pananim. Nagliwanag ang mga mata ni Daniel sa pag-asa. Talaga, salamat, Elisa. Salamat. Ngunit putol ko itinaas ang aking boses. Meron akong mga kondisyon. Una, ang tubig ay hindi libre. Ngunit hindi ninyo ako babayaran ng pera. Babayaran ninyo ako ng trabaho. Sa susunod na 3 buwan kayong dalawa ay magtatrabaho sa aking mga bukirin dito sa Angbatuhan. Magbubuhat kayo ng mga bato, lilinisin ninyo ang mga kanal, at mag-ani kayo sa ilalim ng sikat ng araw kasama ng mga manggagawa na labis ninyong hinahamak. Namula ang mukha ni Victor sa galit. Nababaliw ka na. Isa akong Rivera. Hindi ako isang hamak na peon. Isa kang lalaking nangangailangan ng tubig. Malamig kong tugon.
Kung ang iyong pagmamataas ay mas mahalaga kaysa sa iyong hasyenda, malaya kang tumalikod at hayaang mamatay ang lahat. Desisyon mo iyan. Kinuyom ni Victor ang kanyang mga kamao nanginginig sa kawalan ng magawa. Tumingin siya sa likuran sa kanyang mansyon na nakatayo sa tuktok ng burol, isang imperyo ng alabok na malapit ng gumuho. At may pangalawang kondisyon dagdag ko. Ang lumang kapilya ng hasyenda iyon na ginawa ninyong bodega ng alak ay kailangang alisin ang laman at ayusin. Ibabalik ninyo ito sa mga taga-bayan upang magkaroon sila ng lugar na mapagdarasalan tulad ng kagustuhan ni Don Arturo. Kayo mismo ang magbubuhat ng mga kahon at maglilinis ng sahig. Tumingin si Raul sa kanyang kapatid nang may pakiusap. Kuya pakiusap, wala na tayong pagpipilian. Hindi na magtatagal ang mga baka. Ipininikit ni Victor ang kanyang mga mata at bumuntong hininga ng malalim at masakit na para bang ang kaluluwa ay umaalis sa kanyang katawan. Ang kanyang kayabangan ay sa wakas ay gumuho sa harap ng pangangailangan. Sige pabulong niyang sabi, gagawin namin. Magtatrabaho kami para sa'yo. Hindi kita marinig. Gagawin namin. Sigaw niya may mga luha ng kahihiyan sa kanyang mga mata. Tinatanggap ko ang iyong mga kondisyon. Ngayon, para sa kapakanan ng Diyos, bigyan mo na kami ng tubig. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking labi. Ito ang tunog ng tagumpay. Tumingin ako sa paligid hinahanap ang asawa ni Victor. Nasaan si Catherine, tanong ko. Kasama rin siya sa kasunduan. Siya ang maghahanda ng pagkain at tubig para sa lahat ng manggagawa. Araw-araw. Ngumanga si Victor pero wala nang salitang lumabas. Napabagsak na lang ang kanyang mga balikat sa pagkatalo. Humarap ako kay Mang Cardo. Buksan mo ang auxiliary gate na kumukonekta sa kanilang mga kanal utos ko. Pero kalahati lang. Hayaan mong maintindihan nila na ang daloy ng tubig ay nakadepende sa kanilang pag-uugali. Tumakbo si Mang Cardo patungo sa balbula at pinaikot ang pihitan. Ang tunog ng umaagos na tubig ay pumuno sa hangin. Tumakbo sina Victor at Daniel patungo sa tuyong kanal na nag-uugnay sa dalawang ari-arian. Nang ang unang agos ng tubig ay dumampi sa bitak-bitak na lupa, sa kanilang panig, napaluhod si Daniel at binasa ang kanyang mukha umiiyak sa ginhawa. Nanatiling nakatayo si Victor, pinapanood ang maputik na tubig na nagligtas sa kanyang pamana, ngunit kasabay nito ay nagpataw ng hatol sa kanyang ego. Bago ako tumalikod, lumapit ako sa kanya sa huling pagkakataon. Bukas alas 5 ng umaga, gusto ko ay narito na kayo. At magdala kayo ng damit pantrabaho, sabi ko, at sinadyang idiin ang bawat salita. Dahil hindi ako magpapakita ng anumang awa. Darating kami, sagot ni Victor, hindi tumitingin sa akin. Tumalikod ako at bumalik sa aking kubo. Hindi ko naramdaman ang saya ng paghihiganti, kundi ang kasiyahan ng naibalik na balanse. Nang hapong yon, habang papalubog ang araw, pinanood ko mula sa aking bintana kung paano naglakad pabalik sa kanilang tahanan ang aking mga bayaw, ang mga dakilang Panginoon ng hasyenda. Natalo sila, hindi dahil sa isang digmaan, kundi dahil sa isang simpleng aral ng pagpapakumbaba. Ang tunay na pagbabago ng pamilya ay ngayon pa lamang nagsisimula. Lumipas ang 2 linggo. Ang tanawin sa angbatuhan ay kapansin-pansin. Sina Victor at Daniel, ang mga mapagmataas na tagapagmana ng Hacienda San Isidro, ay nakalubog hanggang tuhod sa putik, naglilinis ng mga kanal sa ilalim ng araw na walang patawad. Ang kanilang mga kamay, na dati malambot at alaga ngayon, ay puno na ng mga paltos at nagdurugong kalyo. Mula sa tuktok ng isang maliit na burol, pinagmamasdan ko ang kanilang pagtatrabaho. Tinitiyak na tinutupad nila ang kanilang bahagi ng kasunduan. Ang tubig ay patuloy na dumadaloy patungo sa kanilang mga lupain at unti-unti ang luntiang kulay ay nagbabalik sa mga naghihingalong tubuhan.
Ang hasyenda ay naliligtas, ngunit ang ego ni Victor ay nananatiling sugatan. Naririnig ko siyang bumubulong ng mga sumpa sa tuwing kailangan niyang magbuhat ng mabigat na bato. Isang hapon, isang itim at makintab na kotse, isang mamahaling brand na bihirang makita sa probinsya ang dahan-dahang pumasok sa maalikabok na daan. Ang itsura nito ay isang marahas na kaibahan sa simpleng kapaligiran. Nilampasan ng sasakyan ang pasukan ng aking kubo at dumiretso kung saan si Victor ay naghuhukay ng isang kanal. Mabilis akong bumaba mula sa burol, nakakaramdam ng hindi magandang kutob. Sumunod sa akin si Mang Cardo, ang kanyang kamay ay nakahawak sa puluhan ng kanyang itak. Mula sa kotse ay bumaba ang isang lalaking napakakinis tingnan. Nakasuot ito ng isang kulay abong suit na tila sinukat para sa kanyang mga sapatos na gawa sa Italianong katad na kumikinang kahit sa alikabok at madilim na salamin na nagtatago sa kanyang mga mata. Siya si Ginoong De Luca, isang negosyanteng kilala sa rehiyon, hindi dahil sa kanyang kabutihang loob, kundi dahil sa kanyang kakayahang lamunin ang mga maliliit na negosyo. Tinatawag nila siyang ang buwitre. Hindi ako pinansin ni De Luca. Naglakad siya patungo kay Victor, hindi inaalintana ang amoy ng pawis at lupa. Napakasakit tingnan, sabi ni De Luca sa isang boses na malambing ngunit puno ng lason habang tinatanggal ang kanyang salamin. Ang makita ang isang Rivera, isang apelyidong may dugong bughaw na naglulunoy sa putik na parang isang baboy. Siguradong umiikot sa kanyang libingan ang iyong ama. Sumandal si Victor sa kanyang pala, hirap huminga. Pinunasan niya ang kanyang noo gamit ang maruming braso at tiningnan ang negosyante ng may pagdududa. Anong kailangan mo, De Luca? Wala ako sa mood para sa mga bisita. Nandito ako para mag-alok sa iyo ng isang hagdan palabas sa hukay na yan, sagot ni De Luca habang naglalabas ng isang pilak na sisidlan ng sigarilyo. Alam ko kung anong nangyayari, Victor. Alam kong ang babaeng yan, ang iyong hipag ay inaalipin ka para sa kaunting tubig. Nakakahiya. Lumapit si Daniel na akit sa usapan. Nasa kanya ang mga dokumento, sabi ni Daniel sa isang mahinang boses. Nasa kanya ang sedula real. Wala kaming magawa. Isang maikli at tuyong tawa ang pinakawala ni De Luca. Mga papel. Ang mga papel ay marupok aking mga kaibigan. Nasusunog, nawawala na babasa. Sa sandaling iyon, lumapit ako sa kanila. Ginoong De Luca, sabi ko, nang may katatagan pribadong pag-aari ito at iniistorbo ninyo ang trabaho. Hinihiling kong umalis na kayo. Dahan-dahang lumingon si De Luca sa akin. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa nang may paghamak na para bang ako ay isang nakakainis na insekto. Senyora Elisa, narinig ko ang tungkol sa iyong biglaang swerte. Ngunit hindi ikaw ang kausap ko. Kinakausap ko ang mga tunay na may-ari ng tradisyon sa lambak na ito. Ibinalik niya ang kanyang atensyon kay Victor, sadyang tinalikuran ako. Makinig kang mabuti, Victor. Kinakatawan ko ang isang internasyonal na korporasyon. Gusto namin ang tubig hindi para pandilig ng tubo, kundi para ibote ito. Ang aquifer na yan ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar, mas malaki pa sa pinagsama-samang halaga ng iyong alak at mga baka. Nanlaki ang mga mata ni Victor. Ang salitang milyones ay tila nagpawi sa lahat ng kanyang pagod. Milyones, ulit niya. Eksakto, patuloy ni De Luca, ibinaba ang kanyang boses para sila lang ang makarinig kahit na nakuha ko ang bawat salita. Ngunit may isang problema. Nakaharang ang babaeng iyan at ang kanyang mga lumang papel. Ang aking kumpanya ay hindi nakikipagnegosasyon sa mga sentimental na byuda. Nakikipagnegosasyon kami sa mga taong negosyante. Kumuha si De Luca ng isang business card at ipinasok ito sa bulsa ng maruming damit ni Victor. Kung magagawa mong mawala ang mga dokumentong yan, kung ang lumang baul na yan at ang laman nito ay maglalaho ang batas, ay babalik sa iyong panig.
Ikaw ang lalaking tagapagmana. Kung wala ang espesyal na testamento, ang tubig ay babalik bilang pag-aari ng hasyenda. At kapag nangyari iyon, dagdag niya, bibilhin ko sa iyo ang mga karapatan sa pagmimina ng tubig sa halagang magbibigay daan sa iyo na mamuhay na parang hari sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Walang trabaho, walang putik, walang kahihiyan. Huwag mo siyang pakinggan, Victor. Sigaw ko humakbang pasulong. Inuutusan kanyang magnakaw. Inuutusan kanyang pagtaksilan ang sarili mong kadugo. Ngumiti si De Luca, isang ngiti ng isang pating. Inuutusan ko siyang bawiin ang kanyang dignidad. Pag-isipan mo, Victor, isang posporo, isang sandali ng kapabayaan, at lahat ay babalik sa iyo. Ang negosyante ay tumalikod, sumakay sa kanyang marangyang kotse at umalis, nag-iwan ng ulap ng alikabok at isang nakakabinging katahimikan. Naiwan si Victor na nakatitig sa card na nakausli sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit hindi dahil sa pagod. Victor, sabi ko, sinisikap na maging kalmado. Ang taong iyon ay isang demonyo. Aagawin niya ang tubig sa ating lahat para ibenta. Tumingala si Victor. Ang kanyang tingin ay nagbago. Hindi na lang pagkatalo ang nasa kanyang mga mata. Mayroon ng isang madilim na kislap ng kasakiman na akala ko'y napawi na. Bumalik ka na sa iyong kubo, Elisa, malamig niyang sabi. Hayaan mo kaming magtrabaho. May utang kaming kailangang bayaran. Kinuha niya ang kanyang pala at marahas na hinampas ang lupa. Ngunit alam kong ang kanyang isip ay wala na sa hinuhukay niyang kanal. Itinanim ni De Luca ang binhi ng kasamaan. Sa sandaling siya ay pinakamahina. Lumapit sa akin si Mang Cardo at bumulong. Hindi ako matutulog ngayong gabi, senyora. At dapat ay ganoon din kayo. Ang buwitre ay dumating para manghuli. At sa tingin ko, nakahanap na siya ng handang maging biktima. Tiningnan ko ang aking mga bayaw sa huling pagkakataon. Ang pisikal na trabaho ay nagpasuko sa kanila, ngunit ang pangako ng madaling pera ay nagbabantang sirain ang kaunting natitira sa kanilang konsensya. Ang tunay na pagtataksil ay malapit nang magsimula. Ang gabi ay bumagsak sa lambak na walang buwan, tinatakpan ng hasyenda ng isang kumot ng kadiliman na perpekto para sa mga magnanakaw. Habang si Daniel ay mahimbing na natutulog pagod mula sa sapilitang pagtatrabaho, tahimik na lumabas si Victor mula sa mansyon. Sa kanyang bulsa, ang business card ni Ginoong De Luca ay tila isang mainit na bato. Milyones, sabi ng negosyante. Isang buhay ng luho, malayo sa putik, malayo sa kahihiyan. Kailangan lang niyang gawing abo ang baul na yon. Naglakad si Victor patungo sa angbatuhan, gumagalaw sa mga anino ng puno para hindi makita. Alam niyang si Elisa at Mang Cardo ay nagbabantay, ngunit inakala niyang nagbabantay sila malapit sa balbula, malayo sa kubo. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nakarating siya sa maliit na kubo. Ang pinto na basta-basta lang inayos ay bumukas sa isang marahang tulak. Pumasok si Victor, pinipigil ang kanyang hininga. Ang loob ay amoy tuyong damo at mamasa-masang lupa. Sinindihan niya ang kanyang lighter, pinoprotektahan ang apoy gamit ang kamay. At naroon nga, sa ibabaw ng isang mesang gawa sa mga kahon ng prutas, nakapatong ang baul na gawa sa kahoy. Lumapit si Victor. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog sa kanyang dibdib. Iniunat niya ang kanyang kamay. Kailangan lang niya itong kunin, dalhin sa gubat at sunugin. Kapag naging abo na ang baul at ang mga dokumento, babalik na sa kanyang panig ang batas. Babayaran siya ni De Luca at babalik na sa normal ang lahat. Hinawakan niya ang baul. Mabigat ito. Ito ang bigat ng kanyang kinabukasan. Ngunit bago siya umalis, mas nanaig ang kanyang kuryosidad kaysa sa kanyang kasakiman. Kailangan niyang makita ang mga sinumpang papel na yon sa huling pagkakataon. Kailangan niyang makita ang pirma ng kanyang ama na ipinamimigay ang kanyang pamana sa isang estranghero.
Binuksan niya ang takip. Sa loob sa ibabaw ng mapa at ng sedula real, may isang bagay na hindi niya napansin noon. Isang makapal at naninilaw na sobre. Nakasulat dito ang isang salita sa nanginginig, ngunit pamilyar na sulat kamay ni Don Arturo Victor. Natigilan siya. Ibinaba niya ang baul at kinuha ang sobre. Ang kanyang mga kamay, puno ng kalyo at sugat mula sa trabaho, ay nanginginig habang sinisira niya ang selyo. Inilabas niya ang sulat at itinapat ang apoy ng lighter para mabasa. Anak ko, kung binabasa mo ito nangangahulugan na kinailangan ni Elisa na buksan ang baul dahil sa matinding pangangailangan. Alam kong mapagmataas ka, Victor. Alam kong mayroon kang ambisyon ng isang hari, ngunit alam ko rin na sa kaibuturan ng iyong puso naririyan ang puso ng isang Rivera. Iniwan ko sa iyo ang lupa dahil ikaw ay malakas. Ngunit iniwan ko ang tubig kay Eliza dahil alam niya ang kahulugan ng pag-aalaga. Ang lupa na walang tubig ay alabok at ang lakas na walang pagmamahal ay paniniil. Huwag mong tingnan ito bilang isang parusa, kundi bilang isang aral. Kung sakaling maligaw ka sa dilim, alalahanin mo ang araw na namatay ang iyong ina. Paano mo ipinangako sa akin na proprotektahan mo ang iyong nakababatang kapatid? Iyan ang iyong tunay na yaman. Umuwi ka na, anak. Binitiwan ni Victor ang sulat na para siyang napaso. Isang bukol ang bumarado sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang araw na yon. Ang pag-iyak ni Daniel kung paano siya niyakap ng kanyang ama at sinabing ikaw na ang bahala sa kapatid mo. At pagkatapos naalala niya si Elisa. Nakita niya ito sa kanyang alaala, hindi bilang kaaway na nagnakaw ng kanyang tubig, kundi bilang babaeng nagpapalit ng kumot ng kanyang ama noong siya ay abala sa paggastos ng pera sa syudad. Tiningnan niya ang baul pagkatapos ang lighter. Maaari niyang sunugin ang lahat, maging mayaman bukas. Ngunit ang mga salita ng kanyang ama ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang lakas na walang pagmamahal ay paniniil. Hindi siya gustong tulungan ni De Luca. Gusto ni De Luca na wasakin ang pamana ng kanyang ama para ibote ito at ibenta. Kung ibibigay niya ang tubig sa buwitre na iyon, ang Hacienda San Isidro ay mamamatay magpakailanman. Pinatay ni Victor ang lighter. Muling bumalik ang dilim sa silid, ngunit sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, malinaw na ang kanyang nakikita. Maingat niyang isinilid pabalik ang sulat sa baul at isinara ang takip. Hindi niya ito dadalhin, hindi niya kaya. Gayunpaman, alam niyang hindi tatanggapin ni De Luca ang isang hindi bilang sagot. Mapanganib ang negosyante. Kung hindi gagawin ni Victor ang maruming trabaho, magpapadala si De Luca ng iba-isang taong walang konsensya. Kumuha siya ng isang lukot na papel mula sa kanyang bulsa at ang lapis na ginagamit niya sa trabaho. Mabilis siyang nagsulat ng isang mensahe. Iniwan niya ang papel sa ibabaw ng baul. Pagkatapos ay lumabas siya ng kubo at tumakbo pabalik sa mansyon. Ngunit hindi para matulog. Dumiretso siya sa bodega ng mga gamit naghahanap ng mga palakol at matitigas na kahoy. Nang gabing iyon, hindi na naginip si Victor Rivera ng milyones. Nang gabing iyon, naupo siya sa beranda ng mansyon, nagbabantay naghihintay sa digmaang alam niyang darating. Hindi nagtagal ang tunog ng mga motor na papalapit ay bumasag sa katahimikan. 3 anino ang bumaba mula sa isang van na walang ilaw. Nakasuot sila ng mga takip sa muka at may dalang mga sulo. Sunugin sigaw ng isa, habang inihahagis ang unang sulo patungo sa lumang kamalig sa hangganan ng mga ari-arian. Ang tuyong kahoy ay agad na nagliyab. Ang apoy na pinalakas ng hangin ay nagsimulang gumapang sa tuyong damo papalapit sa makinarya ng bomba. Tigil sigaw ni Elisa tumatakbo patungo sa kanila. Isang malaking lalaki ang humarap sa kanya, may hawak na isang galon ng gasolina. Umalis ka rito, matandang bruha, kung ayaw mong masunog, kasama ng tubig mo. Nang akmang hahadlangan siya ni Mang Cardo, itinulak siya ng isa pang tauhan at bumagsak ang matanda sa lupa. Ngunit bago pa man makalapit ang lalaki kay Elisa,
Isang sigaw ng digmaan, ang malingaw-ngaw sa gabi. Layuan mo ang pamilya ko. Si Victor ay lumabas mula sa mga anino ng tubuhan na parang isang galit na toro. Hindi siya nag-iisa. Nasa likod niya si Daniel armado ng isang bareta. Sinugod ni Victor ang lalaking may gasolina. Nagpagulong-gulong sila sa lupa malapit sa apoy. Daniel, protektahan mo ang bomba, sigaw ni Victor. Si Daniel, ang kapatid na laging mukhang duwag, ay humarang sa harap ng makinarya at iwinasiwas ang bareta sa ikatlong salariin. Naging isang magulong labanan ng usok, sigaw at suntukan. Si Elisa ay tumakbo patungo sa Jose na ginagamit nila sa pandilig. Mang Cardo, buksan mo ang balbula, todo lakas. Pinaikot ng matanda ang pihitan. Ang tubig ay bumuga na parang kanyon. Itinutok ito ni Eliza sa nasusunog na kamalig, pagkatapos ay sa mga salarin na naguluhan dahil sa lakas ng tubig. Ang lalaking kalaban ni Victor ay nakawala. Naglabas ito ng patalim at sinugod si Victor. Victor, mag-ingat, sigaw ni Elisa. Gumulong si Victor, ngunit nahagip pa rin siya ng patalim sa braso. Sumigaw siya sa sakit, ngunit hindi umatras. Gamit ang kanyang malusog na braso, dumampot siya ng bato at hinampas ang kalaban sa ulo na nagpatumba rito. Ang dalawa pang salarin, nang makitang bagsak ang kanilang leader at kontrolado na ang apoy, ay nataranta. Mabilis silang tumakbo patungo sa van at humarurot palayo. Bumalik ang katahimikan, tanging ang sitsit ng singaw at ang aming mga hingal na paghinga ang maririnig. Nakaupo si Victor sa lupa, hawak ang kanyang nagdurugong braso. Tumakbo si Elisa patungo sa kanya. Victor, sabi niya, habang pinupunit ang kanyang damit para gawing benda, bakit ka bumalik? Pwede ka namang sumama sa pera ni De Luca. Tiningnan siya ni Victor, ang kanyang mukha ay puno ng uling at dugo. At sa unang pagkakataon, nakita ni Eliza sa kanyang mga mata ang kapatid na labis na minahal ng kanyang yumaong asawa. Nabasa ko ang sulat ni Papa, bulong niya na pangiwi, sa sakit, habang hinihigpitan ni Eliza ang benda. Sabi niya, ang lakas na walang pagmamahal ay paniniil. Muntik ko nang gawin ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko, Elisa. Bumagsak si Daniel sa tabi nila pagod. Akala namin kapag nawala ang tubig, mawawala na ang lahat. Pero ngayong gabi, muntik nang mawala ang aming kapatid. Tiningnan ni Elisa ang kanyang mga bayaw. Ang pader ng pagkamuhi na naghihiwalay sa kanila ay nasunog kasama ng kamalig. Ang tubig ng angbatuhan ay hindi lang pumatay sa tunay na apoy, kundi pati na rin sa apoy ng inggit. Hindi titigil si De Luca dito, sabi ni Victor. Kapag nalaman niyang nabigo ang mga tauhan niya, gagamitin niya ang kanyang pinakamaruming sandata, ang batas. Susubukan niyang bilhin ang hukom. Tumango si Elisa. Hayaan mo siyang sumubok. Ngayong gabi, ipinakita mo sa akin na hindi na ako nag-iisa. Dati 3 tayong estranghero na nag-aaway para sa isang pamana. Ngayon, sabi niya, habang tinutulungang tumayo si Victor, isa na tayong hukbo. 3 araw matapos ang sunog ang plaza, sa harap ng munisipyo ay puno ng tao. Hindi ito araw ng pista, ngunit lahat ng tagalambak ay naroon upang saksihan ang pagtatapos ng digmaan para sa tubig. Sa loob ng korte ang hangin ay mabigat at nakakasakal. Si Hukom de Leon, isang matanda at seryosong lalaki, ay malakas na ipinukpok ang kanyang maso para patahimikin ang bulungan. Sa isang panig ng silid naroon kami si Victor na may benda pa sa braso, si Daniel, si Mang Cardo, at ako magkakatabing nakaupo na parang isang matibay na pader. Sa kabilang panig si Ginoong De Luca ay mayabang na nakangiti, kasama ang kanyang mga mamahaling abogado mula sa Maynila. Kagalang-galang na hukom, nagsimula ang pangunahing abogado ni De Luca, tumayo at itinuro ako. Nagsasayang lang po tayo ng oras dito. Ang mga dokumentong ipinipresenta ni Senyora Rivera ay isang katawa-tawang pamimeke. Oo, luma ang papel, pero ang tinta ay halos hindi na mabasa at ang selyo ay sira-sira na. Kahit sino ay pwedeng gumuhit ng mga linyang ito
Sa mapa kahapon lamang, walang anumang siyentipikong katibayan o tala sa kasalukuyang rehistro na nagpapatunay sa sinasabi niyang sedula real. Hinihiling po namin na ipawalang bisa ang anumang karapatan ng pamilya Rivera sa aquifer at ipagkaloob ang karapatan sa pagmimina nito sa kumpanya ni Ginoong De Luca na siyang may hawak ng mga modernong permiso. Isinuot ni Hukom de Leon ang kanyang salamin at sinuri ang dokumento gamit ang isang magnifying glass. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis. Kinuyom ni Victor ang kanyang mga kamao sa ibabaw ng mesa. Sa wakas bumuntong hininga ang hukom at ibinaba ang papel. Kailangan kong sumang-ayon sa abogado, sabi ng hukom sa isang seryosong boses. Ang dokumento ay masyado nang sira. Ang selyo ay hindi na makilala. Kung walang pisikal na katibayan ng pagiging tunay nito na nag-uugnay sa papel na ito sa sinaunang korona, ang kasalukuyang batas ang mangingibabaw. Isang mahinang tawa ng tagumpay ang kumawala kay De Luca. Napahawak si Daniel sa kanyang ulo sa pagkadismaya. Isang kawalang katarungan sigaw ni Victor na patayo. Alam ng lahat na ang tubig na yan ay amin umupo ka Ginoong Rivera o ipapalabas kita sa korte utos ng hukom. Paumanhin, ngunit kung wala ang orihinal na selyo, ang papel na ito ay walang halaga. Maglalabas ako ng desisyon pabor sa korporasyon. Naramdaman kong gumuho ang aking mundo. Lumaban kami sa gutom at apoy para lang matalo dahil sa isang teknikalidad. Tiningnan ko ang lumang baul na dala ko na nakapatong sa aking kandungan. Wala na itong laman luma at sira-sirang kahoy na lamang. Ngunit may isang bagay na pumasok sa aking isipan. Naalala ko ang bigat nito. Noong una kong binuhat ang baul sa ilalim ng ulan, tila napakabigat nito para sa isang baul na walang laman. Nang sinubukan itong nakawin ni Victor, napansin din niya ang bigat nito. Akala ko noon ay dahil sa solidong kahoy, pero paano kung hindi? Sandali lang po kagalang-galang na hukom. Sigaw ko biglang napatayo. Tiningnan ako ng hukom nang may pagkainip. Senyora Rivera, ang desisyon ay pinal na. Hindi pa po ninyo nakikita ang lahat ng ebidensya, sabi ko, habang naglalakad patungo sa kanyang mesa, dala-dala ang baul. Si Don Arturo, ang aking biyenan, ay isang napakatalinong tao. Alam niyang nabubura ang papel at nasisira ang wax. Alam niyang darating ang araw na ito. Tumawa ng malakas si De Luca mula sa kanyang upuan. Ano ang gagawin mo? Magpapakita ka pa ng mga sentimental na sulat. Basura lang ang baul na yan. Hindi ko siya pinansin. Inilapag ko ang baul sa mesa ng hukom. Victor, tawag ko sa aking bayaw. Ibigay mo sa akin ang iyong kutsilyo. Lumapit si Victor, naguguluhan, at iniabot sa akin ang maliit na kutsilyo na laging nasa kanyang sinturon. Anong ginagawa mo, Eliza? Bulong niya. Hinahanap ang katotohanan, sagot ko. Ginamit ko ang lahat ng aking lakas. Itinusok ko ang dulo ng kutsilyo sa ilalim na bahagi ng loob ng baul. Isang malutong na tunog ang narinig. Si De Luca at ang kanyang abogado ay nanonood. Nang may pag-uusisa, sinungkit ko ito ng buong puwersa. Ang tabla sa ilalim na mukhang solidong bahagi ng baul ay biglang umangat sa isang malakas na kalagitik. Hindi ito isang ordinaryong ilalim. Ito ay isang lihim na kompartimento. Isang hiyaw ng pagkamangha ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa ilalim ng bulok na kahoy nakalagay sa isang kama ng itim na pilus na nakaligtas sa paglipas ng panahon ay isang kumikinang na bagay na gawa sa metal. Hindi ito kalawangin na bakal. Ito ay purong ginto. Ipinasok ko ang aking kamay at inilabas ang isang mabigat na bilog na gawa sa solidong ginto na may nakaukit na isang komplikado at detalyadong eskudo. Ano yan? Tanong ng hukom. Napatayo ang kanyang mga mata. Ay nanlalaki. Ito po, sabi ko. Itinaas ang gintong bilog para makita ng lahat ang matris ng selyo ng kaharian. Ang orihinal na molde.
Ang ginto ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng korte, hindi nagbabago walang hanggan. Ang dokumento ay may tatak ng wax, ngunit narito ang orihinal na molde na ibinigay ng korona sa mga ninuno ng aking asawa. Sabi ng batas, kung sino ang may hawak ng selyo, siya ang may hawak ng karapatan. Kinuha ng hukom ang gintong bilog gamit ang nanginginig na mga kamay. Kinuha niya ang lumang dokumento at ikinumpara ang ukit sa metal sa mantsa ng wax sa papel. Tumugma ito. Perpektong perpekto. Hindi maikakaila. Tunay nga bulong ng hukom, labis na humanga. Ito ang selyo ng walang hanggang karapatan sa tubig. Isa itong piraso mula sa museo. Ito ay may mas malaking kapangyarihan kaysa sa anumang modernong permiso. Namutla si De Luca na parang isang multo. Tumigil siya sa pagngiti at hinampas ang mesa sa galit. Isa yang daya. Inilagay lang ng babaeng iyan yan dyan. Katahimikan sigaw ng hukom. Nabawi ang kanyang autoridad. Ang ebidensya ay hindi matatawaran. Ang selyong ito ay lehitimo at pinagtitibay nito ang buong dokumento tiningnan ng hukom. Si De Luca, nang may paghamak. Ginoong De Luca, ang iyong hiling ay ibinabasura. Ang aquifer ng ang batuhan at lahat ng karapatan dito ay pag-aari ng walang pag-aalinlangan at magpakailanman ng pamilya Rivera. At binabalaan kita, abogado, na magsasagawa ako ng investigasyon sa iyong asal ngayong araw. Ang korte ay sumabog sa palakpakan at sigawan. Ang mga kapitbahay na umaasa sa aming tubig ay nagdiwang. Tumakbo sina Victor at Daniel para yakapin ako. Umiiyak sila, hindi sa lungkot kundi sa purong ginhawa. Nagawa mo, Elisa, sabi ni Daniel. Iniligtas mo kaming lahat. Tiningnan ko si De Luca na nagmamadaling inaayos ang kanyang mga gamit para takasan ng kahihiyan. Nagtama ang aming mga mata. Mayroon siyang pera, mamahaling damit at mga abogado, ngunit mayroon akong isang bagay na hindi niya kailanman mabibili, ang kasaysayan at ang katotohanan na nasa aking panig. Kinuha ko ang selyo mula sa mesa ng hukom at maingat na isinilid pabalik sa sirang baul. Hindi na ito isang baul ng basura. Ito na ngayon ang kalasag ng aking pamilya. Umuwi na tayo, sabi ko sa aking mga bayaw. Mayroon tayong aanihin na kailangang diligin. Lumabas kami ng munisipyo bilang mga tunay na may-ari ng aming kapalaran. Iniwan ang mga buwitrey handa nang isulat ang huling kabanata ng aming kwento. 1 taon ang lumipas. Ang Hacienda San Isidro ay humihinga na muli. Ang dating lupaing bitak-bitak at kulay abo ay isa ng luntiang karagatan ng mga puno ng tubo na marahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang amoy ng alikabok at kamatayan ay napalitan na ng amoy ng basang lupa at hinog na prutas. Wala na ang bakod na dating naghihiwalay sa angbatuhan at sa mansyon. Ang mga poste ay binunot at ang alambre ay inalis. Ang lupa ay muling naging isa, walang hangganan, walang hidwaan. Ang tagumpay sa korte ay hindi ang katapusan, kundi ang tunay na simula. Matapos ang araw na yon, hindi nagmadali sina Victor at Daniel na magdiwang gamit ang alak o mga pista. Tahimik silang naglakad sa aking tabi patungo sa simbahan kung saan sabay-sabay kaming lumuhod upang magpasalamat. Ang ginto ng selyo ang nagligtas sa amin sa batas, ngunit ang apoy at ang hirap sa pagtatrabaho ang nagligtas sa aming mga kaluluwa. Ang mga sumunod na buwan ay nagpabago sa buong lambak, ngunit higit sa lahat nagpabago ito sa amin. Ipinatupad ko ang aking pangako at hindi ako namuno ng mag-isa. Binuo namin ang konseho ng pamilya. Si Victor, gamit ang kanyang talino sa negosyo, na ngayon ay may kahalong pagpapakumbaba, ang namamahala sa bentahan at mga kontrata. Ang kanyang mga kamay ay magaspang pa rin dahil sa trabaho, isang permanenteng paalala ng aral na kanyang natutunan. Si Daniel ang namamahala sa mga tauhan. Tinitiyak niyang bawat manggagawa ay tinatrato ng may respeto, isang paggalang na natutunan niya mismo
habang naglilinis ng mga kanal. Madalas makikita mo siyang nakikisalo sa pananghalian sa mga manggagawa sa bukid, nakikinig sa kanilang mga kwento. At ako si Elisa, ang nangangalaga sa lupa at sa tubig. Ako ang naging puso ng operasyon, tinitiyak na ang pinagmumulan ng aming buhay ay nananatiling malusog at sagana para sa mga susunod na henerasyon. Maging si Catherine ay nagbago. Bilang bahagi ng kasunduan, siya ang namahala sa pagsasaayos ng kapilya at nang ito'y matapos, siya ang nagpatuloy na mag-organisa ng isang maliit na kusina roon para pakainin ang mga batang kulang sa nutrisyon. Ang dating mapagmataas na ginang ay natagpuan ang kanyang sarili sa paglilingkod sa iba. 1 taon, matapos ang aming tagumpay, nagkita-kita kaming 3 sa sementeryo ng pamilya. Sa ilalim ng lilim ng isang lumang puno ng olibo, tumayo kami sa harap ng puntod ni Don Arturo. Dala-dala ko ang baul na kahoy. Basag na ito, may mga gasgas at butas na ang ilalim dahil kinuha na namin ang gintong selyo para itago sa bangko. Hindi na ito mapaglalagyan ng kahit ano, ngunit ito ang aming pinakasagradong bagay. Tama si Papa, sabi ni Victor, inilapag ang isang kamay sa aking balikat. Ang baul ay puno ng yaman, ngunit kinailangan muna nating masira ang ating mga sarili para matagpuan ito. Kumuha si Daniel ng isang maliit na pala at naghukay ng butas sa paanan ng lapida ng kanilang ama. Dito na siya magpapahinga, sabi niya. Tapos na ang misyon nito. Maingat naming inilagay ang mga piraso ng kahoy sa lupa, hindi bilang basura, kundi bilang isang binhi. Ang binhi ng aming bagong buhay. Tiningnan ko ang aking mga bayaw na ngayon ay tunay ko ng mga kapatid. Tiningnan ko ang mga luntiang bukirin na abot-tanaw at ang mga bata ng pamilya na naglalaro sa di kalayuan, walang kamalay-malay sa pagkamuhi ng nakaraan. Ang tunay na lihim ng baul, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig sa emosyon, ay hindi ang mapa, hindi ang titulo, at kahit hindi ang ginto. Ang lihim ay para mabuksan ito nang tunay kailangan nating magkaisa. Alam ni Don Arturo na kapag nag-iisa kami ay mahina patuloy ko. Ngunit kapag magkasama kami ay hindi magagapi. Tinabunan namin ng lupa ang baul. Isang marahang hangin ang umihip, dala ang amoy ng basang lupa at hinog na tubo. Tapos na ang digmaan. Ang kapayapaan na aming nakamit sa pamamagitan ng pawis at luha ang siya na naming tanging pamana. At habang ang tubig ay patuloy na dumadaloy sa ilalim ng kanilang mga paa, ang pamilya, Rivera, ay hindi na muling makararanas ng uhaw.